lumakad ng may pag-ibig. So, actually, hindi tayo makakalakad ng may pag-ibig, mga kapatid, kung tayo po ay hindi, kung wala po ang Panginoong Hesus sa atin. Okay? Dahil lamang po sa Panginoong Hesus, kaya po tayo makakalakad sa ating, sa pamamagitan po ng pagmamahal. And this time, mga kapatid, ay patuloy pa rin po tayo sa pag-aaral. And to share with you, mga kapatid, para sa inyo pong maalaman, ito po ang ating pag-aaralan. So, 1, 2, 3, basahin nga po natin. Be strong and courageous. Yung strong and courageous nga na pagbasa. So, 1, 2, 3, go! Be strong and courageous. So, yun, very convincing na po, ano? Anyway, mga kapatid, actually, ito pong topic po na ito, i-share ko po dapat sa inyo nung December 28. Natatandaan nyo na nagturo po sa atin si Pastor Adina. So, ito po yung pinaprepare sa atin ng Panginoon. And by last week, ay iba po ang tawag dito, iba po yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaya kumbaga sa atin, hindi na siya na-share. Pero buti ng Panginoon kasi ito ulit yung kumbaga ayaw ng Diyos na hindi po natin ito mapag-aralan. Ayaw ng Diyos na hindi po ito marinig. Amen? Yeah. So napakahalaga po nito na tayo po ay maging matatag at malakas po ang ating loob. So, bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay meron po muna akong i-share sa inyo na kwento. Pwede po ba? Yeah. Pwede. So, ito po ay si Captain Francesco Schettino. Okay, siya po ay captain. Now, si Captain Francesco Schettino, mga kapatid, ay siya po ay captain po siya ng barko po na ito. Malaki, di po ba? So, ang barko po na ito ay pangalan po, Costa Concordia. So, ito po ay naglalaya, papunta po sila sa somewhere in Italy, if I'm not mistaken. Ano? So, siya po ay kapitan ng barko na ito. And then suddenly, ang barko po na ito ay lumubog. Ito po ay nag-shipwreck. Alam niyo kung bakit? Anong sa akin kung bakit? Kasi po si Captain ay nagbida-bida. So, siya po ay, kasi malapit na po sila sa Pampang. Ngayon, ang ginawa niya ngayon, ay inilapit niya pa ng todo. Eh alam naman natin na pag mababaw na yung tawag dito, yung tubig, okay? May tendency na sumayad. So, ayan na nga ang nangyari. Di ba? Sumayad siya dahil sa kanyang ginawa. At ang nakakalungkot doon, mga kapatid, ay kahit nasabihin mo na malapit na, ay meron pa rin mga tao na namatay. Okay? 32 people ang nabilang na patay. At ang nakakalungkot nito, ay kung sino pa yung kapitan. Pagka ikaw ay kapitan kasi, mga kapatid, dapat ikaw yung huli na umaalis. Tama ba? Sino ba yung kapitan? Di ba? Hindi dapat ikaw yung mauna kasi cargo mo yung yung sakay mo. Sa airplane, ganun din. Cargo mo yung mga sakay mo. So, pero ang ginawa niya, mga kapatid, ay siya po ang timano ay siya po yung kauna-unahang umalis. At alam niyo, nung siya po ay ini-interview, ang sabi niya sa nag-i-interview sa kanya, nung daw pong sumadsad yung barko, patumba na, siya daw po ay nalaglag sa floating, sa boat, sa lifeboat. Diba? Galing, ano? Sakto nalaglag daw siya sa lifeboat, kaya dire-diretso na siya. Diba? Tumakas na siya. And actually, nagkaroon po ng nagkaroon po ng tawag dito, investigation, imbestigahan ni Sir Reyes. Hindi na kung totoo ba talaga yung nangyari. Pero they found out na siya po ay guilty. Na dahil po sa kanyang kaduwagan, dahil takot siya mamatay, dahil siya po ay sabihin natin na ayaw niya pang kunin ni Lord, di ba? Pinabayaan niya na. Pero kung iisipin natin, kasalanan niya naman talaga. Pero ayan, ang nangyari po sa kanya, siya po ay nakulong ng 16 years. Now, imagine mo ito, kapatid. Siya po ay kilalang kilala sa kanilang lugar bilang duwag. Duwag ng karagatan. Now, gusto mo bang madugtong sa pangalan mo yung salitang duwag? Ay, ayaw mo, di ba? Especially, mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, ayaw mo na sasabihan ka ng Panginoon o ng ibang tao na duwag ka. Di ba? Ba't di mo pinangaral yung salita ng Panginoon? Di ba yung Diyos mo buhay? Yung Diyos mo makapangyarihan? Bakit ikaw pa yung nagduduwag? Di ba dapat kung mayroong mas maduwag, yun yung walang Diyos? Amen? Di ba? Kung sino man yung dapat na
matakot, di ba yun yung dapat yung walang, hindi alam kung ano yung pupuntahan. Yung walang pag-asa sa buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid, bilang tayo ay mga Kristiyano, tayo po ay matatapang. Amen? Kasi nakakalungkot lang, kung sino pa yung gumagawa ng kalokohan, yun pa yung matatapang gumawa ng ganun. At yung mga Kristiyano na gumagawa ng kabutihan, sila pa yung naduduwag o nahihiya. Pero I believe, ikaw na narinito ngayon, ikaw ay matapang dahil sa Panginoon. Amen! Malakas ang loob natin dahil sa Panginoon. Now, pag narinig natin yung salitang be strong and courageous, I believe, isang tao ang nabivisualize niya na. Tama ba? Sa Old Testament. Sino po ito? Si Joshua. So, doon po tayo mag-aaral ngayon. And hayaan niyo po na turuan po tayo ng Panginoon. So, pwede po ba natin basahin yung salita ng Panginoon from Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Okay, sabay-sabay po tayo ha. 1, 2, 3, go! Amen. So, salamat po sa pagbasa po ng ating nasalita ng Panginoon. So, balikan natin sa una mga kapatid. Nilagyan ko po ito ng highlight para po makita natin ano. So, ayan, basahin po natin. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Now, gusto ko ipakita sa inyo yung picture. So, nung time na ito po, si Joshua ay sinabihan ng Panginoon na Joshua, lakasan mo yung loob mo. Ay magpakatatag ka at lakasan mo ang loob. Sapagkat, kung babasahin po natin ang verse 1, si Moses po ay namatay na. So, namatay na po si Moses and kailangan po ng Israel ng another na mamumuno. Okay? So, kaya nung bago po sabihin ito ng Panginoon, siya po ay pinili na ng Diyos. Amen? Ang Diyos po ang pumili sa kanya, nagtalaga sa kanya na ikaw ang susunod na mamumuno. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Now, bakit ba sinabi ng Diyos na magpakatatag siya at lakasan niya yung loob niya? Eto sapagkat si Moses matindi. Isa-isahin natin ang mga ginawa ni Moses. Si Moses po mga kapatid, nung kauna-unaan, kinausap po siya ng Diyos sa pamamagitan po ng burning bush. Di ba? And then siya po ay inutusan ng Diyos na palayain ang bansang Israel. Tama po ba ako? At inutusan po siya ng Diyos na gumawa ng mga himala, mga kababalaghan, na kung saan ipapakita niya sa ano. So imagine niyo yon, yung leader na papalitan niya is napakatindi. Pag hinagis niya yung tungkod, nagiging bulate. Tapos pag, ahas na yun, sorry. Pag hinawakan niya yung buntot, mga kapatid, nagiging tungkod ulit. Di ba? Pag pinasok niya yung kamay niya sa damit, paglabas niya, namumuti. Okay? Pag pinasok niya ulit, nawawala. So, hindi lang yun may matindi pa. Siya po ay ginamit ng Diyos para hatiin po yung dagat na pula. Pula ba? Patay. Basta dagat yun. Di ba? Tapos, ano pa? Ito matindi mga kapatid. Nakipag-usap po siya sa Diyos na nakikita niya yung Diyos. Pero hindi niya nakita yung mukha. Bakit? Kasi mamamatay siya. As pagbaba niya, ano yung nangyari sa mukha niya? Parang naka-skin reward, pare. Di ba? Basta, skin reward. Bakit? Nagdinigning Glory ng Panginoon. Napakatindi, papalitan mo, di ba? Imagine mo yun, na ikaw, papalitan mo, napakatindi ng tao na to. Talagang sasabihin sa iyo ng Panginoon, magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Bakit? Napakahirap At pinaka-last na description ng Bible kay Moses ay the meekest person. Ano yun? Humble person. Mapagpakumbaba. Imagine mo yun, sobrang humble person niya, pero nasagad siya ng mga Israelita. No, yan yung makakaharapin mo. Sino hindi matatakot doon? Alam ng Diyos na dahil malaki yung
posibilidad. Milyon mga kapatid, milyon ang mga Israelita. Milyon po siya. Alam ng Diyos na dahil sobrang tindi ng kanyang hahawakan, ng kanyang pamumunuan, alam ng Diyos na kung gaano mabigat yung responsibilidad, ganun din malamang ang bigat ng takot. Tama ba? Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob kasi nakikita ng Diyos. Di ba? Ganun tayo. Now, imagine natin na tayo si Joshua. Imagine natin na ikaw ang sinabihan ng Renz, magpakatatag ka, lakasan mo yung loob mo. Di ba? Iyan, Lester, di ba? Lakasan mo yung loob mo. Di ba? Bakit? Kasi ikaw mamumuno nito eh. Di ba? May mga pagkakataon mga kapatid sa buhay natin na talagang napakahalaga po ng kalakasan ng loob. Amen po ba? Amen. Bigyan ko kanya example ha. Ay, naniwala eh. Minsan, ganito may mga pagsubok tayo sa buhay na kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Tama? Na dapat harapin mo. Dapat huwag mong talikuran. May mga bagay, example, kapag ikaw ay merong kagalit, meron kang tao na nakikita mo lagi na nakagawa sa iyo ng mali, di ba kailangan mo ng lakas ng loob? Kailangan mo ng katatagan para mapatawad yung tao na yun. Tama? May mga pagkakataon sa buhay natin na meron tayong mga pangarap. Pero para makamit yung pangarap na yun, ano gagawin mo? Meron kang bagay na iniiwanan, di ba? Let's say example, ikaw ay breadwinner, meron kang pangarap na gusto mangyari, gusto mo makapagtapos, pero sinantabi mo yun. Pare, kailangan mo ng lakas ng loob doon. Di ba? Kailangan mo ng lakas ng loob, kailangan mo ng katatagan para mangyari o yung gusto mong mangyari na yun. Now, tayo po, bilang mga Kristiyano, napakahalaga po na tayo po ay may kalakasan ng loob at may katatagan. Minsan nga sa pag-share na lang natin ng salita ng Panginoon, di ba kailangan mo ng lakas ng loob? Di ba nakakakaba? Sino dito yung naranasan nun? Di ba? Siguro yung hindi pa nakakaranas, hindi pa nag-share. Yan, joke lang. Pero kung ikaw naranasan yun, talagang nakakakaba talaga. Di ba? Pero ang sinasabi sa atin ng Diyos, sa tatandaan po natin, gusto ng Diyos tayo ay maging matatag. Lakasan natin ang ating loob. Amen? Sapagkat tayo po ay hindi binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. Diba? Binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan ng loob. Meron pong kwento sa Bible, mga kapatid, para mas lalo natin maintindihan kung bakit kailangan natin magpakatatag sa ating buhay Kristiyano. Amen? Tuloy natin mga kapatid Sabi dito sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit, tandaan niyo ito, tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit? Kasi napagtagumpayan ko ng sanlibutan. Now, tingnan mo ito kung ikaw ay Kristiyano at hindi mo alam yung salita ng Diyos, mga kapatid, magugulat ka, mabibigla ka na talaga palang sinasabi ng salita ng Panginoon na meron talagang kapigatian. Matindi yun, kapigatian Di ba hindi lang konting problema, hindi lang konting pagsubok, kundi kapighatian, gano'ng katindi yun. Di ba may kasamang iyak, may kasamang pag-iinagpis, talaga yung mararanasan natin. Pero, sabihin mo, pero. Di ba sabi ng Diyos na hindi lang doon natatapos. Hindi lang doon natatapos sa nahirapan ka, na hindi lang natatapos sa na magdaranas ka ng kapighatian. Pero sabi niya, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Now ito, tandaan mo ito mga kapatid. Napakahalaga po na kung gusto mo na ikaw ay patuloy na maging matatag, kung gusto mo na ikaw ay patuloy na maging malakas yung loob mo, huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen. Amen? Kasi sabi dito, siya yung nagtagumpay. Walang ibang nagtagumpay, kundi ang Panginoong Jesus lamang natin. Diba? Kaya kung gusto mo na magtagumpay, sumama ka sa mananagumpay. Di ba? Sino ang sinasamahan mo, ganun ang mangyayari sa'yo. Kaya kung gusto natin na magkaroon po tayo ng katagumpayan, which is ginawa na ng Panginoong Jesus, sabi niya, lakasan natin ang loob natin at lumakad tayo sa piling ng Diyos. Amen po ba tayo? Sapagkat kung lalayo tayo sa Panginoon, ano yung makakamit natin? Kung ikaw ay mayroong gustong mangyari sa buhay mo at napagtagumpayan mo yan ang sarili mo lang, di ba? Magmamalaki ka. Pero dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay mga Kristiyano, wala tayong ibang maipagmamalaki mga kapatid. Kung meron lang tayong napagtagumpayan dahil sa kalakasan ng loob o katatagan, ito'y dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. Amen po ba? Yes. Amen. So meron pang kwento. Isa pa mga kapatid, dagdagan po natin para mas makumbinsi yung katabi mo. Sabi dito,
Sa Matthew chapter 9 verse 22. Sabi dito ng Panginoon, lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noy, gumaling ang babae. Now, nakita ko dito mga kapatid, na napakahalaga talaga na sa pagsunod natin sa Panginoon, tayo po ay matatag. Tayo po ay may lakas ng loob. Kasi imagine niyo ito, ilang taon dinugo yung babae? 12 years. Di ba? Pero imagine mo, kung siya ay hindi matatag, kung siya ay hindi malakas ang loob, mga kapatid, palagay ko, sumuko na to sa buhay eh. Now, meron ka bang kinakaharap ngayon na problema? Na ilang taon mo na dinanas? 12 years na ba? Di ba? Di ba? Gano'n nakatagal? Meron ka bang iniinda sa sarili mo? Meron ka bang, di ba, pinaglalabanan mo na pagkakataon sa buhay mo? Pero ang ano mo, gusto sabihin sa iyo ng Diyos, lakasan mo ang loob mo. Di ba? Ibayan mo, tatagan mo. Bakit? Darating ang panahon, ang Diyos magbibigay sa iyo niya. Amen po ba tayo? Amen. So mahalaga mga kapatid, tandaan natin na yung pagpakatatag at lakasan po natin ang ating loob. Especially dahil tayo po ay mga anak ng Diyos at upang magpatuloy tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatatag ka. Lakasan mo yung loob. Amen. So, pangalawa sinabi dito ng Panginoon, so himay-himayin natin mga kapatid. Sabi dito ng Diyos, sa sumunod, binigyan ko po ng highlight ulit, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito. Na gusto kong makita nyo ito mga kapatid, hindi po by chance o naisipan lang ng Diyos na, ikaw na lang Joshua ang mamuno sa mga tao nito. Gusto kong makita nyo ito na si Joshua po, bago po siya i-anoint o i-appoint ng Panginoon bilang leader ng Israel, siya po ay naging slave sa Egypt. And then after, siya po ay naging slave. Nung sila po ay nakalaya, siya po ay naging sundalo. Okay? Nung siya po ay naging sundalo, siya po ay naging servant o naging kanang kamay ni Moises. Gusto ko ipakita sa inyo ito para makita nyo na ang pinipili talaga ng Diyos talagang kakaiba din. Okay? Si Joshua mga kapatid, kung natatandaan nyo, nung sila po ay nagkaroon po ng spy, 12 spy. Tandaan niyo ba yan? Yung tik-tik na kung saan ay pupuntahan yung promised land. And gusto kong makita niyo ito mga kapatid na sa 12 na naging spy, dalawa lang yung positibo. Dalawa lang yung naniniwala na kaya natin yun. Sino? Si Joshua at si Caleb, mga kapatid. And by the way mga kapatid, nung si Moises ay pumunta po sa Mount Sinai, hindi ako nagkakamali, nung kinausap niya po yung Panginoon, ang kasama niya po ay sino? Si Joshua and Caleb, tama ba? Yung dalawa pa rin na yun. At nung time na sila po ay nakikitigma, sino ba ang tumulong kay Moises? Joshua at si Caleb. So ibig sabihin mga kapatid, and gusto ko pa makita niyo ito, na every time na ang Diyos ay kakausapin si Moises sa tent of meeting, pag bumababa ko yung presensya ng Diyos, gusto ko lang makita nyo ito na every time na bumababa, ang mga Israelita natatakot. Pero alam nyo, si Joshua, nandun siya sa pintuan, nag-aabang. Di ba? Nakita nyo doon na si Joshua, malakas naman talaga loob eh. Imagine mo, sobrang lalaki ng tao, pero sabihin niya, hindi, parang tipaklong lang sa atin yun, kayang-kaya natin yun. Pero alam nyo kung ano nangyari, hindi nila natalo yun, di ba? Kasi natakot sila eh. Dahil sa pagrereklamo nila, ano ibig sabihin? Si Joshua mga kapatid, malakas ang loob. Di ba? Si Joshua, kaya din pinili ng Panginoon kasi gusto niya sa di ba pansin nyo, talagang gusto niya mapalapit talaga sa Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga nito. Gusto kong maintindihan natin na hindi po aksidente na kung sa buong pamilya nyo ikaw yung una nakakilala. Naniwala ba kayo doon? O pinilit lang kayo? Hindi po aksidente na kayo po ang unang nakakilala sa pamilya. Kung ikaw nga, hindi po aksidente na ikaw magulang ka na naririto ka. Alam nyo, bakit? Ito, palitan mo. Di ba? Tandaan mo, sapagkat ikaw ang mamumuno sa pamilya mo,
Ikaw ang mamumuno sa mga klase mo. Kung meron kang mga klase na hindi mga Kristiyano, ikaw ang mamumuno. Di ba? Hahayaan mo ba na pamunuan tayo ng hindi mga nakakakilala sa Panginoon? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, hayaan mo na ikaw yung mamuno. Di ba? Ikaw ang mamuna. Kung meron ng mga pagkakataon na, di ba mga kapatid, na against sila sa'yo, di ba? Tatagal mo yung loob mo. Talagang ganun eh. Sinabi naman talaga ng Panginoon eh. Lagi natin tatandaan mga kapatid na hindi po aksidente na nakilala natin ang Panginoon. Amen? Ang kailangan lang natin, alam mo, para patuloy tayo sa pagsunod sa Panginoon, kailangan po natin ng katatagan. Kailangan po natin ng lakas na loob. And I believe na yung lakas at katatagan po na yun, hindi po natin kayang ibigay sa sarili natin. Tanging ang Panginoon lang po ang magbibigay na yun sa atin. So ito, tandaan po natin ito sinasabi sa Filipos, chapter 1, verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Now, ano yung bagay na meron kang, sabihin natin, meron kang control? Na kaya mo naman kontrolin eh. Kung meron kang anak sa pamilya mo, na kaya mo naman kontrolin pa, especially kung kasama mo pa. What if i-try mo, di ba? I-try natin. Di ba? Gawin natin yung kung ano yung gagawa sa atin ng Panginoon. Mag-share tayo ng salita ng Panginoon. Lakasan mo loob mo. Sa una lang nakakatakot eh, no? Naniniwala po ba kayo doon? Pero pagka nakasanayan mo na, I believe, dahil sa tulong ng Panginoon, magagawa mo yun. Amen. So ito, isang quotation, bigay ko sa inyo mga kapatid. Save nyo to Maganda ito. Don't limit God according to your limitation. Minsan kasi ganito tayo. Di ba? Na ito, ina-assign tayo dito ni let's say example ina-assign tayo ni pastor sa ganitong bagay. Pastor, hindi ko kaya yan. Di ba? Pastor, pass mo na ako dyan, hindi ako dyan nilagay ng Panginoon. Wow! Di ba? Imagine mo yun. Ito bigyan ko lang kayo ng idea. Sino tayo para magsabi sa inilagay ng Diyos o kahit sino pa man, sabihin natin na leader, na sasabihin natin na hindi ako nilagay dyan. Yeah? Tandaan natin mga kapatid, lahat ng bagay na kailangan natin, iniligay ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus. Kaya kung nasa iyo ang Panginoong Hesus, mga kapatid, nasa iyo lahat ng bagay. Nasa iyo lahat ng kakayanan para magawa mo yung bagay na yun. Imagine mo, si Moses, nung time na siya tinawag ng Panginoon, anong sabi niya? Lord, utal-utal po ako eh. Diba, Lord, meron bang utal-utal dito? Wala naman. Diba? Lord, paano sila maniniwala sa akin? Pero gusto ko maintindihan yung mga kapatid na kung ikaw, may mga pagkakataon na ganito ang katwiran mo, Lord, paano ako mag-share kapos ako? Wala akong pera. Kung ikaw sa sarili mo, totoo, talagang kapos ka. Talagang wala kang pera. Pero sabi dito, don't limit God according to your limitations. Kung ikaw walang pera, ang Diyos natin may pera. Ang Diyos natin, di ba, siya may-ari ng lahat ng bagay, parang hindi convincing sa inyo. Di ba? Kung ikaw may limitations, di ba? Kung ikaw natatakot ka, kung ikaw may bagay na hindi ka nagagawa, pero wag nating limitahan ng Diyos base sa limitation natin. Kung ikaw hanggang dyan ka lang, talagang hanggang dyan ka lang. Pero ang maganda dito, dahil kasama mo ang Diyos, yung limitation mo na yan, ma-overcome mo dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman dahil sa atin hindi lang naman dahil sa kagustuhan natin Kaya tayo nakakapaglingkod. Actually, yung paglilingkod nga sa Panginoon imposible Sa totoo lang, kung wala yung tulong ng Panginoon sa atin lahat, imposible. Imposible po tayo makapaglingkod sa Panginoon. That's the impossible. Kaya nga bumaba ang Panginoong Hesus Kasi hindi mo kaya Hindi natin kaya Naniniwala po ba tayo doon? Na huwag natin limitahan ng Diyos base sa limitation natin. Rather, ito mga kapatid, your limitations proves that you really need God. Kailangan talaga natin ng Panginoon. Kaya, Lord, kaya ako merong bagay na hindi kayang gawin, kasi ito ay chance mo para ikaw ang kumilos sa buhay mo. Lord, kaya ako nakakaranas ng kakapusan minsan para makita ko na ikaw yung nagsusupply ng lahat ng bagay. Nakita natin na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa atin.
Kaya tayo kung tayo man ay mahina, may mga pagkakataon, hindi naman talaga tayo lagi malakas eh. Di ba? Pero lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, kung mahina tayo, ang Diyos ay malakas. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin. Kaya huwag natin hayaan na matapos na lang tayo sa paglilingkod natin dito dahil tayo ay matanda na. Lord, matanda na ako eh. Oo, matanda ka na pero walang imposible sa Panginoon. Di ba? Lalo na kung meron kang katatagan, meron kang kagustuhan, meron kang lakas ng loob na maglingkod sa Panginoon. I believe mga kapatid na napakarami natin nababasa sa Biblia na mga tao na kung saan ay pinili ng Diyos na wala namang kakayanan. Tama? May mga tao na pinili ang Diyos na may mga limitation. Mayroong mga tao pinili ang Diyos na, alam mo yun, yung hindi sila perfecto. Pero dahil kasama nila ang Diyos, dahil kasama mo ang Diyos, lahat ay mapagtatagumpayan mo. Amen? Kung ikaw man ay mayroong mga gustong mangyari sa buhay mo, tandaan mo, ikaw ay pinili ng Diyos. Diba? Tandaan mo na ikaw ang mamumuno, sabi ng Diyos. Because I believe na bawat isa po sa atin, tayo po ay leader ng kanya-kanya natin mga ginagalawang mundo. Kung ikaw ay magulang, leader ka ng pamilya mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho, mga kapatid, leader ka ng opisina nyo. Huwag po natin limitahan ng Diyos sapagkat ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Sabi dito, sa verse 7 ito, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Basahin nga po natin mga kapatid, isa pa. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Amen. So naniniwala ako mga kapatid na yung pagsunod po natin ay tanda ng pagpapasakop natin sa Diyos. Amen? Kung ikaw ay marunong sumunod sa Diyos, kung ikaw ay alam mo yung salita ng Panginoon na ibigay mo ang ikapu mo, ibigay mo yung handog mo sa Panginoon at ikaw ay sumusunod sa Diyos, ito po ay tanda ng pagpapasakop mo sa Diyos. Amen? Ito ay tanda na tawag dito, na ina-admit mo sa sarili mo na yung bagay na meron ka ay higit yung bagay na may bibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya kaya mo ibalik eh. Di ba? Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kung ginugugol mo yung oras mo sa paglilingkod sa Panginoon, na nilalaan mo yung buhay mo, mga kapatid, ito ay tanda ng pagpapasakop natin sa Diyos dahil naniniwala tayo na yung buhay natin ay hindi lang dito. Amen? Alam mo na talagang nagpapasakop ka sa Panginoon. Sapagkat ito, ang sinasabi ng Panginoon, hindi abilidad ang susi ng katagumpayan. Nasaan? Nasa pagsunod sa Diyos yan. Pero lagi natin tatandaan na kaya lang naman din tayo nakakasunod dahil ang sinusundan po natin, dakila. Ang sinusundan po natin ay ang Panginoong Hesus na kung saan ay pinakamasunurin sa lahat. Diba? Kaya tayo nakakasunod dahil ang Panginoong Hesus ay obedient. Dahil lang sa Kanya, hindi po sa sarili natin. Kaya kung iniisip natin na abilidad, kailangan kong magpagaling, kailangan kong magtapos ng pag-aaral, hindi ko naman minamasama. Kailangan kong maging mahusay sa bagay na ito para ako'y umunlad, nagkakamali ka. Sapagkat darating ang araw mga kapatid, yung bagay na pinagpaguran mo ngayon, yung bagay na nagpasaya sa iyo ngayon, yan din ang magpapanagpot sa iyo. Example, nagkaroon ka ng asawa ngayon, ang saya na una. Hanggang ngayon naman ay pili mga Kristiyano. Pero di ba may times na nalulungkot ka din sa kanya. Di ba nakagawa ka niya ng hindi maganda. Kung may boyfriend naman ngayon o girlfriend, di ba masaya ka sa una? Sana magtagal. Di ba imagine mo yun, yung bagay na nagpasaya sa'yo, yung bagay na pinag-ipunan mo, kung meron ka mong sasakyan ngayon, ay yun din yung magbibigay sa'yo ng kalungkutan pagdating ng maintenance, pagpupad na gulong, pag nagasgasan yan, nagulat ka, yung sasakyan pala may maintenance, pinapalitan pala yung gulong niyan. Hindi pala yan scratch proof. Kapatid, ano ibig sabihin dito? Yung mga nag-aaral ngayon, mga nursing, mga police, yung pinag-aralan nyo, hindi ka naman kayo dinidiscourage dyan. Pero darating yung panahon, pag nandiyan na kayo sa trabaho nyo, darating din yung panahon mapapagod kayo. Sa teacher, kung nagti-teacher ka, ano ibig sabihin?
yung bagay na pinagpapakura natin, ginagawa natin ng ano, di ba? Wala minsan nagpo-focus tayo sa abilidad, kailangan ko magpagaling sa ganito, kailangan kong gilasan, di ba? Pero at the end of the day, yun din pala yung magpapalungkot sa atin. Hindi abilidad. Alam nyo, meron akong mga nakikilala, hindi naman nakapagtapos. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtapos, okay? Pagtapos kayo, napakaganda nun. Di ba? Kung ako nga tatanungin nyo ngayon, gusto ko mag-aaral ulit eh. Pag-aaralin ako ng tatay ko eh, di ba? Di ba? Maganda yun, mga kapatid, meron kayong hawak. Pero lagi nyo tatandaan, nasa pagsunod yan. Yeah? Nasa pagsama ng Diyos, kaya tayo magtatagumpay. Hindi ko sa abilidad natin. Amen po ba tayo doon? Tandaan po natin yun. Amen. So, tuloy natin. Para maniwala kayo, lagyan natin ng verse. Okay, sabi nga natin, Pastor, hindi required maniwala, pagka walang Bible verse. So, sabi dito, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Now-imagine niyo yan. Diba? Yung bagay na pinaghihirapan mo ngayon, yung bagay na pinaglalaanan mo ng atensyon, ng oras, ginagalingan mo. At the end of the day, ikaw ang kakain yan. Hindi ang kapitbahay mo. Hindi yung katabi mo. Sa bahay, kasi kung ano yung tinanim mo, talagang ikaw ang aanin yan. Mga kapatid, kaya napakahalaga na sa ginagawa natin sa Panginoon, tandaan mo, ikaw ay nagtatanim. Kung ikaw ay tumutulong sa ibang tao, huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Kung ikaw ay may anak na sabihin natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, di ba? Sinashare mo ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, huwag kang magsawa. Bakit? Aanin ka din dyan. Di ba? Tandaan mo, lahat ng bagay na tinanim natin, naanihin natin, lalo na kung sa Panginoon natin ito, itinanim. Amen. Hallelujah, purihin ng Panginoon. And tuloy tayo sa ating pong verse. Okay? So sabi dito ng Diyos, verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin. So pangalawang pagkakataon, ay yung kanina pala, sorry. So sabi dito, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon, sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ka. Now imagine niyo ito mga kapatid. Si Joshua ay naging leader ng mga Israelites. Now, ito, gusto kong makita niyo ito. Kung ikaw ay magiging leader, di ba dapat ang inaaral mo is strategic plan, inaaral mo paano mananalo sa digmaan. Gusto ko makita niya, ito, napaka-challenging kay Joshua nito. Sabihin niyo nga, challenging. Challenging. Gising ka. Di ba? Bakit? Kasi ang mga Israelita, mga kapatid, kakain na lang, nagre-reklamo pa. Ganito ulam. Ano ulam? Ano yung trending? Ano ulam? Napakinggan nyo ba yan? Shout out sa mga kabataan dyan. Tawag dito, nagtitinda siya, Sige, sa inyo mga nakakaalam, get alive. Alam yun, trending yun. Pero ayun. Ito, challenging mga kapatid. Pero alam niyo, sinabi sa kanya ng Diyos, huwag mong kaliligtaan, basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito. Okay, kung titingnan natin, parang, pero ito tandaan niyo mga kapatid. Ano mang bagay na nangyari na pinahalagahan mo o pinagpuusan mo sa spiritual, kung pinagtuunan mo yung spiritual mga kapatid, lalabas yan sa physical. Makikita mo yun. Pagka ikaw ay, let's say, sumunod sa Diyos, binigay mo talaga yung pagsunod mo sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, lalabas sa physical. Malabong hindi. Pero, manapa, kung ikaw ay nagsimula sa physical, tapos gusto mo sa spiritual lumabas, hindi ganon. Mga kapatid, patotoo po ako dyan, na kung saan ay talagang hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya sa sarili ko magbago. Totoo yan. Hindi ko kaya iwan yung mga bagay na pinangakabahan ko dati. Bakit? Masarap. Hindi yung kauna-unaan. Masarap and masaya. Pero, nakita ko doon na habang binabasa pala natin yung salita ng Panginoon, habang tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, habang tayo ay umaatid sa gawain ng Panginoon, nakikita mo, binabago ng Diyos yung buhay mo. Lalabas sa pisikal.
Kaya hindi po pwede na ikaw ay lumalalim sa Diyos tapos hindi makikita sa physical. Hindi po. Manapa kung ikaw ay nagsimula sa physical, pinagtuunan mo yun, tapos gusto mo sa spiritual, walang ganun. Walang ganun, Dede. Diba? So, basahin natin ang salita ng Panginoon. Ayan, dagdagan pa natin mga kapatid ha. Hindi nakita ko kasi may hindi convince ito eh. Huwag mong kaligtaang basahin. Ito kung tatandaan nyo, ang gustong ipabasa dito ng Panginoon ay anong Bible? Anong Bible tuloy? Anong book? Genesis. Tama? Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Mga sinulit po ito ni Moises. So yun yung sinasabi dito ng Panginoong Hesus na huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Now, kung iisipin mo, Lord, nagdaan ako. Lord, nanggaling na kami dito eh. Anong connect nito sa future namin? Yung mga kasama ko dito, lalong tumitigas ang ulo. Di ba? Lalong nagiging rebelde. Pero bakit gusto ng Diyos? Alam mo kung bakit? Saan bakit? Kasi gusto ng Diyos na mas makilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Hindi yung tao na kanyang pinamumunuan. Now, ikaw mga kapatid kung bakit gusto ng Diyos na mag-aral ka ng salita ng Panginoon, kung bakit gusto ng Diyos na talagang sumunod ka sa Kanya, para mas makilala mo siya. Hindi para makita mo kung ano yung hinaharap mo. Kasi alam niyo mga kapatid, the moment na nakilala natin ang Panginoon sa buhay natin, makikita natin na yung Diyos ko pala makapangyarihan. Amen? Ang Diyos ko pala yung gumagawa ng himala. Ang Diyos ko pala yung gumawa ng lahat ng bagay, kaya bakit hindi ako magtitiwala sa Kanya? Ano pa yung mga bagay na kakaharapin ko ngayon? Itong Diyos ko. Di ba? All-powerful God. Kaya gusto ng Diyos na huwag niyang kaligtaang basahin. Kasi di ba, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin, mga nagtatrabaho, even mga nag-aaral, ay talagang, nasa bahay, mga nanay, na talagang dumarating talaga sobrang busy. Di ba? Palagay ko, kung hindi sinet ni Pastor yung daily devotion, baka hindi talaga nagde-devotion daily eh. Pero, good thing, talagang natitrain tayo. Pero kahit hindi tayo leader in the church, kahit kung wala tayong ministry mga kapatid, I am encouraging everyone na talagang basahin natin ang salita ng Panginoon. Kasi yan talaga yung tutulong sa atin, yan talaga yung gagabay sa atin. Kaya yun yung gusto sabihin niya kay Joshua eh. Na every time na ikaw ay araw-araw, pag bulay-bulayan mo, basahin mo. Di ba? Basahin mo. Sapagkat naniniwala ang Panginoon na sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, laging nandun ang katubunan ng ating mga pinapanalangin. Nandun lagi yung katubunan ng dapat natin gawin sa buhay nito. Amen. So sabi dito sa Awit chapter 1 verse 1 to 3. Sabihin natin, so mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikasangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Now imagine niyo yan mga kapatid. Sinasabi dito ng Panginoon na mapalad daw po ang tao na kung saan ay lagi ang kasiyahan niya ay ang kautusan ni Yahweh. At binubulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, ito po ang sabi ng Panginoon. Katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Sumobra. So sabi dito, katulad niya yung punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Now, kung gusto mo magtagumpay sa buhay mga kapatid, read the Bible. Di ba? Pamuhay mo yung Biblia. Pagbulay-bulayan mo ito araw-gabi upang mas makilala natin ang Panginoon, lumalim ang relasyon natin sapagkat yun ang susi para tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Now, meron po akong i-share sa inyo, hindi na kayo magugulat kasi syempre nakikita nyo na. So, ito po ay baobab tree. Right? Ano ba kaya, pamilya? Hindi ko alam kung na-share ko na dito to eh. Di ba? Parang sa, yata sa devotion namin. Anyway, kwento ko sa inyo mga kapatid. Itong baobab tree, mga kapatid, also known as tree of life.
Okay? Tawag po sa kanya ay Tree of Life. Ito mga kapatid, for your information, ito po ay tumutubo sa may South Africa. Okay? Sa lugar na kung saan ay disyerto, mainit. Okay? So itong baobab tree na to, mga kapatid, ay imagine, sobrang laki niyan. Di ba? Sobrang taas, yung yung tawag dito, yung katawan niya, talagang mataba. Parang katabi mo, may hindi mo. Diba? Itong baobab tree na, gusto mo makaintindihan nyo ito Sorry, pasmado. So ito kasi yung baobab tree na ito mga kapatid, kung bakit sinasabing tree of life. Sapagkat lahat ng nakikita nyo na yan, even yung hindi nyo nakikita, yung ugat, kinakain. Diba? Lahat ng lahat ng parts na kinakain. Now imagine niyo ito mga kapatid. At ang nakaka-amaze po sa ganyan, sa tawag dito, sa puno na ito. Ito po ay nagtatagal ng 1,000 years. 1,000 years! Imagine mo yun, may puno bang ganun tumatagal dito sa Pilipinas? Di ba? Wala, mga illegal loggers. Di ba? Ginagawa sangkalan. Paano? Di ba? 1,000 years po ito nagtatagal. Imagine mo ganun. Bakit siya ganun nagtatagal? Samantalang ang lugar nila, desert. Ang lugar nila mainit. Sorry. So, di ba? Ano ba ang kailangan ng isang halaman o ng puno? Tubig. Kailangan ng araw. Sobra sa araw. Alam niyo ba sa South Africa, 3 to 4 times lang umuulan. Nagtira kasi ako dun 3 to 4 times lang umuulan. Pero imagine mo, bakit siya tumatagal ng 1,000 taon? Alam niyo kung bakit? Tanong sa akin kung bakit? Kasi yung katawan niya na yan, mga kapatid, kung nakikita niyo yung katawan na yan, mataba. Yung katawan po na yan, mga kapatid, alam niyo ba kung anong ginagawa niya? Nag-i-stack siya ng tubig. Puro tubig yan. Kaya magalak yung katabi mo. Hindi nyo ba? Kasi kung bakit ganyan yan, energy yan. Tama ba? Kung nag-aaral kayo ng science, mga kapatid, energy yan. Pagka ikaw ay nanlalata, kunwari wala kang kain ngayon. Sinegwayan ko lang dahil wala kang kain ngayon. Tapos ay kailangan mo ng lakas. Bumabawas dyan. Kaya mga kapatid, ito ang baobab tree. Balik tayo. Sorry na ulit. Yung baobab tree, ito po ay nag-i-stack po siya ng tubig. Imagine niyo, kaya pala sobrang taba niya, sobrang laki niya. Yung palang loob na yun ay nag-i-stack siya ng tubig. At ang maganda pa sa kanya, maraming mga hayop, tao, ang nagagamit siya, nabubuhay dahil sa kanya. Imagine niyo yung mga kapatid. Nasa tinagal-tagal ng buhay, nagtatagal siya. Bakit? Dahil sa tubig, nagagamit siya, nagiging pakinabang siya. Now, ganun ang buhay ng Kristiyano. Tandaan mo ito. Pagka ikaw ay may salita ng Diyos, kahit saan ka magpunta, ipagpapala ka. Amen? Kung ikaw ay may salita ng Diyos na pinangawakan mo, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, talagang pagpapalain yung mga taong makakasalamuha mo. Hindi papayag ang Diyos na wala silang makuha sa'yo. Hindi papayag ang Diyos na pagpapalain ka niya, may stock na lang sa'yo. Diba, ang gusto ng Diyos, yung pagpapala na tatanggapin natin ay maging pagpapala rin sa iba. Diba, kung natatandaan natin yung confession of faith natin, now, ganun ang Kristiyano, mga kapatid, kapag tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon, tulad ng puno na ito, na kung saan ay kahit ang paligid niya ay hindi naman ayon sa kanya. Di ba? May mga struggle, meron talaga may mga pagsubok talaga Minsan nga, kung kailang mo gustong magkaroon, humaba ng pasensya mo, tsaka ka pa nasasagad. Di ba? Tsaka ka pa nagkakasala katuloy, di ba? Kung kailangan mo ng ganitong bagay. Pero mga kapatid, maniwala tayo na hanggat nasa presensya tayo ng Panginoon, hanggat sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, at tayo ay pinananahan ng Panginoong Jesus sa ating buhay, mga kapatid, tayo ay magtatagal, tayo ay magbubunga, at tayo mabubuhay ng mapayapa. Amen po ba tayo mga kapatid? And for the last, sinagad ko na, nakaraan naman, mabilis naman, di ba? Sagad na natin, so last na to, mga kapatid. Sabi dito, for the last time, this is verse 9.
So, basahin natin sabay-sabay tayo. Sige, 1, 2, 3, go! Thank you po. So, ito, for the last time mga kapatid, imagine mo, ilang beses sinabi ng Diyos na magpakatatag ka, lakasan mo loob. 3 times. Katindi. Verse, ano pa lang yan ha? Chapter 1. Now, minsan ganito tayo eh. Parang, si Joshua, let's say si Joshua, Lord, hindi mo ba nakikita? Di mo ba alam kung gaano kahirap yung pinagdaraanan ko? Di ba alam kung gaano katindi o ka-draining? Okay? Na-struggle yun, sobrang dami yung pinamamahalaan, di ba? Baka matutulog na lang si Joshua, pero meron pang nagbabagdili, di ba? Meron pang nalaway. Imagine natin lang. Pero alam niyo mga kapatid, laging sinasabi sa kanya ng Diyos, tandaan mo ang binili. Di ba? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Parang minsan iisipin natin, Lord, hindi mo ba nakikita yung pinagdaraanan ko? Di ba? Nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Lord, hindi mo ba nakikita? Lord, hindi mo ba nakikita yung, eto, wala kami neto, wala kami ganyan. Lord, hindi mo ba nakikita na meron akong pangarap, meron akong gusto may pursue? Lord, hindi mo ba nakikita? Pero balik na rin natin. Di ba? Yung bagay na tanong natin sa Panginoon na gano'n, bakit tanongin natin, Lord, ano ba yung plano mo? Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Kasi laging may plano ng Diyos kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan. Amen? Laging may gustong iparating sa atin ng Diyos kung bakit nangyayari yung mga bagay o kung ano man yung mga bagay na pinagdaraanan natin. Oo, mabigat. Alam ng Diyos yun. Pero aware ba tayo sa ginagawa ng Diyos? Di ba? Minsan gusto natin, Lord, maging aware ka naman lagi sa kalagayan ko. Di ba? Pero ang tanong, aware ba tayo sa ginagawa ng Diyos? Aware ba tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin? Kasi kung bakit niya napagdadaanan ito, kasi meron silang pupuntahan na promise land. Now, kung ikaw wala kang pinagdadaanan sa buhay mo hayain lang, baka wala kang pupuntahan. Baka wala kang pinagdadaanan ba? Imagine mo yun. Pero kung ikaw ay merong gustong mangyari, merong gustong puntahan, I believe meron ka talagang pagdadaanan. Di ba? May mga pagkakataon na kailangan mo talagang tatagan. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaraanan natin ng pagsubok. Maraming baka meron dito, nangangailangan ka ng pinansyal. Di ba? May nangangailangan ng kagalingan. May nangangailangan ng restoration. Meron nangangailangan, ang daming bagay ng pangangailangan ng tao. Pero ito, lagi po natin tatandaan bago tayo umuwi sa araw po na ito. Baunin po natin ang buong taon. Kahit na sabihin natin, February na natin ito narinig, ay magpakatatag ka. Sabihin mo nga, magpakatatag ka. At lakasan mo ang iyong loob. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon po natin, siya lang po yung magbibigay ng katatagan sa atin. Siya lang po yung magbibigay ng lakas ng loob. Kasapagkat mga kapatid, ito in reality, hindi po tayo kayang palakasin talaga. Sabihin natin na magtatatag tayo at lalakas yung loob natin ng tao. Hindi. Mag-fail tayo. May madi-discourage, madi-disappoint. Totoo po yun. Kahit sinong tao dyan, nasabihin mo na kahit sobrang pera niya pa. Alam niyo kung sino lang yung hindi makakapag-disappoint sa atin? Yung Diyos. Diba? Gaya yung binasa natin kanina, yung tao na dinundugo. Di ba? Walang ibang nagpalakas ng loob niya 12 years. Tanging ang Panginoon lang magbibigay ng solusyon sa atin. Sabi diyan, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot. Sapagkat pag ikaw ay nasimula ng takot, kapatid, asahan mo, hindi mo na magagawa kung hindi nagagawa sa inyo. O mawawalan ng pag-asa. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinakakawawang tao ay yung mga tao walang pag-asa. Walang nakikita. Kaya di ba nakakarinig tayo ng mga tao na sobrang pera naman, ang yaman naman, halos sa kanila na lahat, pero pag nawala yung pag-asa sa kanya, mawawala na rin ng silbi ang buhay. Now, bilang mga Kristiyano, mapalad ka, mapalad tayong lahat. Bakit? Dahil meron tayong Diyos. Yung pag-asa natin ay buhay. Yung pag-asa natin ay talagang maaasahan natin and for eternity. Amen po ba tayo doon mga kapatid?
And for the last time, sabihin ko sa inyo, be strong and courageous. At gusto kong matapos sa isang testimony sa inyo. No? So, gusto ko pong mag-share po sa inyo. Actually, na-amaze ako sa Panginoon. Dahil talagang sa Panginoon, pagka talaga yung buhay mo, pagka talaga yung kung ikaw man ay binigyan ng Diyos ng ability, binigyan ka ng skills, binigyan ka ng talent, binigyan ka ng kayamanan, at ito ay inalaw mo na talagang magamit ng Panginoon, hindi papayag ng Diyos na hindi kanya pagpalaki. Hindi papayag ng Diyos na wala siyang maibalik sa iyo. Mga magulang, meron ba kayong sabihin natin sa mga anak nyo, meron ba kayong time na, kasi iuutos ito ng Panginoon eh. Meron ba kayong inuutos anak nyo na alam nyo na hindi siya magbe-benefit nun? Na let's say, pinagawa mo to, pero alam mo hindi siya makikinabang nun. Wala. Tama ba? Mga magulang. Wala. Ang gusto mo, kaya mo pinapagawa yung bagay niyo kasi alam mo na siya rin ang makikinabang nun. Now, ganun din sa Panginoon. Hindi niya lang iniutos sa atin na tayo ay magpakatatag at maging malakas ang loob. Alam niya kasi na para sa atin yun. Para magpatuloy tayo. Na ito, share ko sa inyo, way back 2010. So, nasa kami ng Davao. Okay, nasa sa Mindanao. Kasi ako NPA. Sa Mindanao, dito kami pinanganak. So, pumunta kami doon sa Davao. So, nagtira po kami doon ng 11 years. So, after 11 years, mga kapatid, yung tatay ko po kasi na, namamasada. So, siya po ay namamasada, and yung sakyan na gamit niya is, yung sa tita ko. At dumating po talaga yung pagkakataon. Actually, nung tao dito, iba-iba po talaga, sabihin ko sa inyo, iba talaga pagka talaga yung tatay, mga tatay, iba talaga pagka yung tatay talaga yung, nauna eh. Talagang siya yung, yung talagang nag-aaya sa anak, siya nagdadala. So, lahat kami umattend doon. So, umattend kami sa church kasi yung church namin, hell lang ulit. Kapit-bahay lang ulit namin. So, tito ko yun. So, umattend kami noon. Tapos, ang senaryo nun, ay ang ministry po ni Papa noon ay po siya. Kasi ang ministry kasi mga kapatid, yung ginagawa mo sa Panginoon. Okay? Kung yung bagay na meron kang ginagawa sa Panginoon, kahit wala sa church, basta ginagawa mo sa Panginoon, that is your ministry. Now, ministry niya noon talagang taga-hatid sundo siya. Okay? Taga-hatid sundo siya, hinahatid. Yung mga sinusundo niya, mga dito siguro hanggang Pinakot. Okay, ganyan yung mga member. Kaya bilib ako sa mga taga-bubula, hindi na sinusundo. Talagang strong and courageous no? So balik tayo doon. So yung time na yun, so talagang matindi yung nangyayari. Namamasada kasi si Papa nun eh. So dumating yung time na nasira yung sasakyan niya. Yung sasakyan ng tita ko na pinadadrive sa kanya. So 11 yan. Tapos nagkasunod-sunod talaga yung problema. Na-share ko na siguro sa inyo to. So tapos siya po ay na-stroke. Alam niyo kung bakit na-stroke si Papa nun? Kasi parang dito yata hanggang Pinakot, nilakad niya. Kasi sira yung yung sasakyan. Nilakad niya, sobrang init. Tapos pag uwi niya sa bahay, naligo siya. Yun, kaya ganun yun ang araw. Tapos after that, parang ilang oras lang, gano'n na-stroke po si Papa. First stroke niya po yun. Dahil yun nga. Kumbaga sanay naman siya kasi sundalo nga siya dati, di ba? Pero yun nga, mainit, naligo, so na-stroke yung tatay ko, ganyan. Tapos nagkasunod-sunod, nanganak si Mama. Tapos yung si Clarence na special child, yan yung kapatid namin na bunso. So, sabay-sabay yung problema noon, hanggang sa dumating talaga yung point na, alam niyo yung bahay namin noon? Yung bahay namin, ang pintuan namin, hindi ko kinakahiya. Pinagmamalaki ko yung Panginoon talaga sa buhay namin. Di ba? Napakadakila ng Panginoon. Yung namin, yung pintuan namin, yung bubong. Yung bubong nung dating sasakyan. Yun lang yung tinatapin namin doon. Ang masama pa rin pagka natabingan mo yun, bukas din yung bintana. Kasi walang bintana eh. Tapos wala din So talagang na siya. Talagang hollow block na siya, may bubong. So ganun yung senaryo. Pero alam nyo, nakita ko na talagang ang Diyos,
pagka talaga may pananampalataya tayo sa Panginoon, pagka talaga sumusunod tayo, talagang tinatatagan natin, nagpapatuloy sa Panginoon. Ano ito, tandaan ninyo ito mga kapatid, hindi lang tayo susunod sa Panginoon dahil maganda yung buhay, dahil mapayapa, dahil walang problema. Alam mo, ang ginawa lang namin, umuwi kami dito, and then nakita ko na talagang, so sa una talaga, nag-backslide, ganyan, nalayo sa Panginoon, pero ayun nga, sa tulong at sa biyaya talaga ng Panginoon, nabalik. Ayan, so ako talaga na-backslide ako, yung tatay ko, ganyan. So na-stroke ulit ng pangalawa kasi na-backslide eh. So, ganun po yung nangyari, ano. So, pero yun nga, nakita ko na yung tatay ko ayan, nagpatuloy sa Panginoon, talagang every prayer meeting, talagang ma-attend. Makikita mo naman kasi sa tao eh. Kung nandun yung kagalakan niya sa gawain, nakita mo yung nais niya. Tama ba? Kaya nakikita din eh. So, natutuwa ako at nagagalak sa Panginoon dahil despite from 2010, di ba, na ganun yung nangyari sa amin, but pinapupurihan ko ang Panginoon dahil talagang napakadakila ng Panginoon. He is a rewarder, mga kapatid. Hindi masasayang yung mga ginagawa mo, nagpapatuloy ka sa Panginoon. And by this time, mga kapatid, glory to God. Kasi yung tatay ko na dating nanghihirap ng sasakyan, nasira, di ba, naglalakad. Glory to God kasi ay binigyan siya nung kapatid ko ng sasakyan niya. Di ba? So ako ay nagagalak at natutuwa kasi imagine mo yun. Dati nanghihirap ka lang. Dati, di ba? Kasi ayaw niya po kasi talaga ng ng tricycle o nagano. Kasi ayaw, parang hindi niya rin kaya mag-balance. Pero gusto kong makita nito, mga kapatid ko, na sa pagpapatuloy natin sa Panginoon, kailangan talaga ng katatagan. Okay? Kailangan talaga ng kalakasan sa ating pagsunod sa Panginoon. And ang Diyos natin hindi bulag, hindi bingi, para ibigay niya yung mga bagay na pangangailangan natin. Amen po ba tayo mga kapatid? So sa paglilingkod natin sa Panginoon, hayaan po natin na magpatuloy lang tayo despite na may mga problema po tayo na kinakaharap. Tuloy lang. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang. Amen. So tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. At patuloy po na hayaan po natin na yung Panginoon magbigay po sa atin ng katatagan sa ating pisikal na pangangatawan, katatagan po sa ating and kalakasan po ng ating loob. Patuloy po na ang bawat isa po sa atin ay pwede ba tayong pumikit, tayo manalangin sa ating Panginoon? At kung meron ng mga bagay na sa sarili mo na gusto mo na mangyari o gawin ng Diyos sa iyo, especially kung ikaw ay merong kinakatakot, ang gusto sabihin sa iyo ng Diyos, tatagan mo, lakasan mo ang iyong loob, di ba? Sapagkat kasama mo ang Diyos. Huwag kang hihinto, huwag kang titigil mga kapatid, sapagkat kahit kailan ang tumigil, ang huminto, ang tumalikod, ay hindi kailanman nagtatagumpay. Tayo ay magpatuloy na maglingkod at magpagamit sa ating Panginoon. Gawin lang natin ang kalooban ng Diyos nang may katatagan at may kalakasan ng ating loob. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Sige po, I am giving you a time para manalangin sa Panginoon. Kung meron kang gustong i-pursue sa sarili mo, na kailangan mo, Lord, kailangan mo ng lakas na loob dito. Tulungan mo po ako. Lord, kailangan ko po na mapagtagumpayan yung bagay nito. Kung meron ka mang takot, I believe na ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, ay tutulungan ka niya sa lahat ng gagawin mo. Yes, hallelujah Lord. Kung meron ng bagay na nahihirapan kang tanggalin sa sarili mo, kung meron ng mga bagay na hindi mo kaya sa sarili mo, na ayaw mo, pero patuloy mo na ginagawa, manalangin tayo sa Panginoon na bigyan niya ng kalakasan ang iyong sarili, ang bawat isa po sa atin para mapagtagumpayan natin yung mga bagay niya. Hindi natin kaya sa sarili natin, magpapagod tayo. Pero kung ito ay pagkakatiwala natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon na mabuti at makapangyarihan sa lahat, lahat ng bagay ay magagawa natin.
dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. And this morning, Lord, patuloy po na sa amin pong pagpapatuloy, sa amin po buhay, pananampalataya. Manalangin po namin na patuloy na tingnan po namin Panginoong Hesus na siyang modelo ng kalakasan, modelo ng katatagan, modelo ng kalakasan ng loob ng bawat isa sa amin. Siya po ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa amin. At kung meron pong mga bagay na hindi namin kayang mapagtagumpayan sa ngayon, ay tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Alam po namin na lahat ng bagay ay inilagay muna sa Panginoong Hesus na kung saan ay tinanggap namin bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya wala ng bagay, Ama, ang hindi namin kayang mapagtagumpayan. Gaya ng yung sinasabi sa iyong mga salita, na we are more than a conqueror. Kaya-kaya namin gawin, kaya-kaya namin talunin ang lahat ng gawa ng kaaway o ng kinakaharap namin sa buhay. Patuloy na sa iyo lamang po kami aasa, sa iyo lamang po kami mahihingi ng tulong. Malakas ang loob namin dahil ang Diyos namin ay makapangyarihan. Malakas ang loob namin dahil ang Diyos namin hindi kami pababayaan. Malakas ang loob namin dahil hindi mo kami kailanman iiwan at hindi mo hahayaan na kami ay kapusin. Hindi mo hahayaan na kami po ay manghina. Hindi mo hahayaan na kami po ay malayo sa piling mo. Kaya malakas ang loob namin dahil kasama namin ang dakilang Diyos, ang buhay na pag-asa, ang makapangyarihan sa lahat. Kasama namin ang source. Kaya malakas ang loob namin. Kasama namin ang Diyos na namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya malakas ang loob namin dahil ikaw ang nagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kaya malakas ang loob namin. Hallelujah, Lord. Kaya kami ay matatag dahil pinatatatag kami ng inyong pong mga salita. Pinatatatag kami ng inyong pong presensya na nararanasan namin. Pinatatatag po kami ng pagmamahal na nagmumula po sa inyo. Kaya Ama, sa amin po kakaharapin sa buhay na ito, pinatatag mo na kami, pinalakas mo na ang loob namin upang ang upang ng bagay na aming kaharapin ay mapagtatagumpayan namin dahil sa dakilang tulong ng aming Panginoon. Maraming salamat po at patuloy ka namin binibigyan ng papuri, pagsamba. Salamat sa inyong mga salita. Salamat po for teaching us today. Salamat po sa inyong pong presensya, aming Diyos, at purihin ka magpakailanman. And we are excited na patuloy na sundin ang kalooban po ninyo sa buhay ng bawat isa namin. Maraming salamat po, and we declare na kami po ay magpapatuloy sa paglakad, magpapatuloy sa paglilingkod po sa inyo, aming Diyos. Purihin ka magpakailanman sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone says, Amen, Amen, Amen. Tayo po yung didiretso sa ating communion ngayon. Babae po si Brad Desimpori ang nagturo sa kanya, si Bisha. Kasi po ay kabuhanan po ni Mrs. o mismo ay pwede na siyang mangitong. Ang due date po niya ay sa 8 and 9. Kaya next week po ay meron po rin tayong bisita next week na magtuturo sa atin. Sige po tayo po ito ngayon. Pag-pray po natin ang ating mga Diyos, maraming salamat sa sa iyong mga salita na maging matatag, malakas at matapang kami sa lahat ng bagay sapagkat kasama ka namin. Lalo ngayon, inaalala po namin ang ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo na namatay, nilibing, nabugbog ang katawan at tumanan ang kanyang dugo sa kanyang katawan upang kami ay malinis sa lahat ng aming karamihan, ang kasalanan inilagay sa amin ng kaaway. At ang aming mga katawan, pisikal, ay gumaling dahil sa hampas ng iyong latay sa iyong katawan.
maraming salamat po, aming Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Ang aming pag-alaalan sa ginawa po ninyong ito ay iyong binilin sa iyong salita upang sa gayon kami na mga naghihintay sa iyong muling pagbabalik ay magkaroon ng pag-asa. The living hope is in you, Father God, in Christ Jesus. Maraming pong salamat ang Ama sa Panginoon Jesus.